2 Corinthians chapter 9. Basahin natin ang verse 7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Hindi po tayo madalas na nag-uusap tungkol sa tithing, sa giving, dahil nakikita naman po natin kahit tayo ay hindi masyadong nagkakampanya para sa pagbibigay, ay patuloy na lumalago ang ating church at patuloy na nagbibigay ang mga kapatiran, no? Whether it be tithes and offerings or whether it be sacrificial. And kaya nga I believe sa lahat I can have the confidence na instead of increasing, no, my own salary or allowance, ay pinapabawasan ko pa. Dahil I know that the Lord will not let us suffer and will not let us be hungry, no? Imbes na maghahanap tayo ng paraan para papaano lalong madaming, kumbaga, di ba, sana hindi nyo ma-experience yun, ano? Yung mga dumadaing, no? Wala na kaming makain, yung sasakyan ko ay tinatawanan, at yung damit ko ay hindi maganda, no? Hirap na hirap kami sa ministry, mga ganyan, ano? Wala tayong ganon because God can take care of us. And He does. Habang nagtitiwala ka sa Kanya, lalong sumasagana. No? Yan ang experience natin. At dito naman, habang ikaw ay nagbibigay ng iyong katuwaan. Diba sabi rito, every man according as he purposeth in his heart. Kung ano yung nasa puso mo, yung kusang loob mo, hindi yung napipilitan ka, ay yun ang ibigay mo. Not grudgingly. Hindi yung parang, bira, eto na naman, offering na naman ng preaching. Ayan, meron akong na-surprise kami, no? One time, dukot kayo sa bulsa ninyo. Sabi nung pastor, dukot kayo sa bulsa nyo. Ilabas nyo yung kamay nyo na hawak yung pera na nandiyan sa bulsa or sa inyong wallet. Okay? So, pumili kayo ng pinakamalaking bill na nandyan. So, yung iba may 100, 500, 1,000. Bigay nyo sa Panginoon. Kung mahal nyo ang Panginoon, ibigay nyo sa Panginoon. Pambihira. Sana pala, yung iba sabi, sana pala 50 lang yung nilagay ko sa wallet ko. Kasi yung pinakamalaking bill ko, 1,000 eh. Sayang. So, yun yung parang napuwersa ka, napilitan ka, na-surprise ka, at nakakahiya na yung iba ay binubunot nila yung kanilang malalaking bills, ikaw yung pinakamaliit ang ilalagay mo. 'Di ba? Tapos sasabihin, ikakapit doon sa mahal mo ba ang Panginoon? Kunin mo yung pinakamalaking bill. Yan. So yan ay strategy, no? Na hindi naman biblical, wala naman sa Bible na ganyan. 'Di ba? Ito ang biblical. Ang sabi ay every man, bawat isa sa atin, every member of the church, ayaw naman natin mag-solicit sa hindi member, no? According as he purposeth in his heart. Kakausapin nga ng Panginoon eh. Kung ano yung kaya mong ibigay, kung ano yung sa tingin mo ay tama, kung ano yung sa tingin mo ay maluwag sa kalooban mo. You purpose it in your heart because God spoke to you about it. So let Him give. And then sabi, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Hindi napilitan, hindi yung
iisip ka, sana hindi ko ibibigay ito, kaya lang, kahiyaan na. Di ba? Yun, grudgingly yun. May gagastusin pa ako sana, kailangan ko pa to. Kaya lang, and dito na to eh. On the spot na ako eh. No? So, yun yung attitude. At sana ganun ang attitude natin sa pagbibigay. At sana ay kahit ganyan ang sinabi ng Bible, hindi naman natin papabayaan na, wala ako ngayon eh. Parang ayaw ko ngayon eh. So, naging default mo na, ay, total, kusang loob naman yan eh. So, baka next year, magkaroon na ako ng kusang loob. Ganon. Kumbaga, ginawa mo ng super optional na parang 0-0, okay lang sa'yo. Total, wala namang pumupuna. Wala namang nagpapasaring. Wala namang tampo effect. So, okay dito sa church na to. Kaya, next year na lang ako mag-ano. Pagka ako ay malaki na ang kita. Yan. Pagkaya ko na. Sa ngayon, 20,000 lang ang monthly ko, hindi ko kaya. No? Siguro pag 50,000 monthly, malaki na yan, kaya ko na, 50,000. No? 20,000, hindi. Marami akong needs. So, tsaka na lang. Yan. Yung mga estudyante naman, ang allowance ko, ano lang 300 lang daily Paano pa ako, saan pa ako kukuha ng tithes niyan? Kailangan ko ng pang milk tea. Pang Jollibee. Di ba? Sa hapon, Chowking. So, saan pa ako kukuha pang tithes? Ayun. Meron pang, baka may magkayayaan pa. No? So, may pinag-iipunan pa ako. Meron kaming, anong tawag doon? Yung hulugan, yung paluwagan. May paluwagan pa ako. So, wala talaga, 0 talaga. Kaya, kino-convince mo yung sarili mo, kasi ikaw lang naman yun. Wala ka namang kausap, wala namang sumisita sa'yo. Ikaw lang kino-convince mo yung sarili mo, tama lang tong ginagawa ko na 0-0 muna. Yon. Okay lang to. Yan. So, tingnan natin, no? Doon sa Missions Conference, actually, pinipreach nila ng park ang tithing. Pero, sa narinig ko, it's more than tithes. Kasi si Pastor, saka si Brother Dodi, sabi niya, 20%, 30%. Nag-uumpisa pa lang si Pastor sa Pasay, noong 83, no? Nag-umpisa siya, by the grace of God, kasama ko siya noon. Ako yung electrician niya na nag-set up ng mga electrical doon sa Pasay, sa may LRT. Tinawag niya ako. No? Tapos, natatandaan ko yon. No? Tatatlo nga lang sila, 4, pero ang laki ng building na inuupahan niya. So, those were the days. Yung pala, hindi ko alam, nahihirapan pala siya. Akala ko, anak mayaman to walang problema to sa buhay. Akala ko ganun. Yung pala, nahihirapan pala siya. May pamilya na siya noon Tapos sinabi pa niya pala dun sa treasurer na bago mo ako bigyan ng allowance, 30%, kaltasin mo na. Kasi pag binigay mo sa akin ng buo, tapos ibabalik ko sa offering, masakit. Ayun. Kaya kaltasin mo na. Ayun. So yun ang technique niya para hindi masakit. Kaya yung 8,000 niya, allowance, sinabi niya, 8,000. Kinaltas na yung 30%. Natira, 5,000 na lang, 5,500. Yung 30%, nasa offering na, monthly. So, okay. Yun ang kanyang diskarte. Maganda rin kung ganun ang gawin natin. Pero we are free. Kung ano ang gusto natin paraan. Pero hindi tithes yun kasi 30% That's more than the tithes. No? That's giving. That's grace giving. That's more than just 10%. Kasi tithe means 10%.
So, although nakalagay dyan, why tithe? We can say, why give money to the church? No? Bakit ba magbibigay pa tayo ng pera sa church? Ito nga yung sinasabi na kung ano yung purpose mo sa puso mo, kung kinausap ka ng Panginoon. Ngayon, those who are not givers, those who are not practicing this kind of grace of giving or tithing, or yung hindi niya makuha yung tempo na kailangan ba to talaga? Kailangan ba kasama ako dyan? Samantalang ano lang ako, estudyante o konti lang ang sahod ko o nag-uumpisa pa lang ako sa buhay, akala nila, kaya yung mga taong nagbibigay ng 200,000, 100,000, 1 million, yung mga nagbigay recently, no? Kaya nabibigay nila yon kasi ang dami nilang pera, mayaman sila. Yun ang nasa isip natin. Kaya tayo, wala naman tayong 1 million. Paano tayo mabibigay ng 1 million? Wala naman tayong 200,000. So, ang default, kaya nilang ibigay yun kasi marami silang pera. Marami silang natira. Oh. Pero hindi mo alam ang buhay ng mga yon. Hindi mo alam kung lahat binigay na nila, konti lang natira kasi meron silang, kinausap sila ng Panginoon or talagang, yun na talaga ang plano nila. I will honor the Lord more and first than my own needs. Pwedeng ganun, di ba? Kaya nila na ibibigay yung malaki, kahit na konti lang yung kanilang resources or konti na lang matitira kasi meron silang nasa isip, uunahin ko ang Panginoon kaysa sa sarili kong pangangailangan. So, hindi natin alam ang puso ng mga tao na nagbigay ng malalaki. Pero, pwede rin nating gawain, pwede nating iset yung puso natin na ganun. Whether malaki ang income mo o maliit, pwede mong ikasa yung puso mo, iset mo na uunahin ko ang Panginoon no matter what happens, no matter how much is my income. Pwede ba yun? Yun. So, kung kukunti ka, inuna mo ang Panginoon, ando na yun. Equal yun, mga kapatid. Doon sa nagbigay ng 200,000 na 50,000 lang natira. Yung ikaw na 10,000 lang ang pera mo tapos nagbigay ka ng 5,000 natira, pareho yon ng nagbigay ng 200,000 tapos 50 lang natira. Pareho yun. Pareho ang puso nun na inuuna ang Panginoon. That is what counts. Because as God has given you ability and God has given you the income, yun out of that, a portion of that, yun ang binigay mo. Hindi naman ine-expect or hindi naman natin dapat isipin na yung wala sa'yo, ibibigay mo, pangungutang mo. Hindi naman yun ang patakaran na kailangan magbigay ka, lahat tayo nagbibigay ng tig 50,000. Gumawa kang paraan. Kailangan 50 ka rin. 10,000 lang ako, 20 lang ako Hindi, kailangan 50, tig 50 usapan Hindi ganon. 'Di ba? According to the ability that God has given you, you give. Not grudgingly. Okay? According to the purpose that God has given you in your heart. So, wag po nating isipin, mga kapatid, na yung mga nagbigay recently na malalaki, wala silang mga personal na pangangailangan. Lahat naman tayo meron Di ba? Lahat tayo meron. Isipin natin, yung nagbigay ng 400,000, di natin alam na mangangailangan siya ng 400,000 para sa emergency.
So kung iisipin natin, hawak ko to. Kailangan itabi ko to. Kasi baka magkaroon ako ng emergency after 1 year. Kaya hindi ko muna to papakawalan, hindi ko to ibibigay. Sino magbibigay? Lahat tayo may future emergency. 'Di ba? Sino sa atin ang siguradong hindi magkakaroon ng emergency in the future? Wala. So pagka ang basihan mo, ise-save ko ito, hindi ko ibibigay, kahit na pwede naman sanang 50 lang or 100, hindi ko bibigay. Kasi baka may emergency ako mga ilangan ng 400 o 500. Walang magbibigay. Tama? Okay, so yun po. Huwag ganun. No? As the Lord has given us, then, pwede tayo. Yung present, hawak mo sa kamay mo, what is in thine hand? Binigay ng Panginoon yan, yun ang basihan mo, how much you will give to the church. What is your perceived na nandyan? Huwag yung according to your future needs. Babawasan mo ng babawasan. Walang matitira dyan. So, ito pa, dinerive ko ito. Doon sa isang YouTube video ng isang preacher na sinabi niya yung 9 na bagay, bakit siya nagtatype. Kinuha ko yung outline niya. Pero, wala namang paliwanag yun eh. So, ito ang paliwanag. Why do I tithe? Why do I give to the church? Number 1, when you give, it provides for God's house. When you give, you are part of the people who provide for the house of God. Ano yung house of God? The house of God is, in Ephesians 2:22, the habitation of God on earth today is the church. Wala tayong templo ngayon. Pero may tinitiran pa rin ang Panginoon, ang Holy Spirit sa lupa according to His will. Kailangan meron lagi siyang templo sa lupa. And the temple of God today is not individually, it's our body. But ecclesiastically, corporately, it's the church. So, nakatira ang Holy Spirit sa New Testament church in Imus. Kung nakatira sa atin, this is the house of God, may covenant tayo to support the services, to support and maintain the progress of this church. Bawat member ay kasama dyan sa covenant na yan. So, kung yan ang case, ikaw ay member ng church, which is the house of God, you have the duty and the privilege. Ito, kakaiba sa atin, ano? It is both a duty and a privilege. Hindi lamang yan duty na dapat singilin sa'yo, kundi isang pribilehiyo na kabahagi ka dyan. Dahil ito ay tahanan ng Panginoong Diyos. Hindi naman to atin-atin lang, tayo-tayo lang. Na parang brotherhood lang. Pag brotherhood lang, optional, you can get out. Tapos, pagka okay ka na ulit, you can go in. No, this is God's house. Pinag-uusapan natin. Divine, holy, spiritual, eternal. So, the church, being the habitation of God's Spirit, marami tayong pangailangan dito. Dahil meron tayong what? Commission. Meron tayong trabaho. Hindi tayo inorganize ng Panginoon as a church para lang magkatuwaan. May trabaho tayo to propagate the gospel, to highlight Christ into all the world. Ngayon, paano mo magagawa yon? Paano natin magagawa yon? Kung lahat tayo ay nagtitipid. At lahat tayo ay nag-iisip ng future needs. At wala tayong pinapakawalan. No? Tanong natin yung ating sarili. Kung ang attitude
ng bawat isang member ng church ay kagaya ng attitude ko, saan kaya makakarating ang church na to? Maaring yung iba ang sasabihin, kung pareho ng lahat sana nga ang attitude sa pagbibigay ng lahat ng members, kagaya ko. Kasi kung yun ang mangyayari, ay napakaunlad ng church. Pero kung ikaw ay ganon, no? Wala ka talagang understanding, wala kang intention na sumali doon sa mga nagbibigay, nagsusuporta sa church, kung kagaya mo lahat ng members, wala tayong mapupuntahan. Masyadong mahirap ang kilos natin sa pag-fulfill ng Great Commission. Since we are still in the earth, we are still physical, okay? Then we need finances to make these things move. Diba? Kaya hindi pa natin matapos-tapos. Sabi ni Brother Michael Lucena, Pastor, maniwala ka sa akin, yung building na yan, ang budget mo dapat dyan, 5 million. Pero saan tayo nag-umpisa? 1.2. 1.2. Wala tayong 5 million. We went ahead. Hindi na tayo nag-intay ng 5. Tsaka tayo pumasok sa building program para pag umpisa natin, after 6 months, tapos. Tsaka tayo lilipat. That is also one way. Diba? Pero, ang ginawa natin, meron ng 1.6, go ahead. Natapos na, may slab na yung second floor, lipat. Worship service. Siyempre, dahil din yung strategy natin, everything is not finished. May lumalaglag na alikabok, yung sahig, may rough siya, tapos yung CR hindi maganda. Marami pang dapat ayusin. So, nung nag-umpisa tayo, ang dami-dami talaga. Pero ngayon, slowly we're improving. And hopefully, magiging mabilis ang improvement natin. Sa dami ng mga tao na may puso sa gawain, ang dami nag-donate. May nag-donate ng aircon, nag-donate ng glass, may nag-donate, may nagpapahiram ng pera. No? Ang dami. So, doon pa lang, malalaman mo na talagang gawain ng Panginoon to. Kasi bakit kikilusin sila ng Panginoon para ibigay yung kanilang gamit? Amen. Di ba? Doon pa lang makikita mo ng evidence. This is the house of God. Kasi hindi mo naman pinipiga Di ba? Kasi yung maintindihan mo yan, kung magaling sana ako salesman, ang dami kong mapipiga. No? Marami akong mauungutan. Pati mga Amerikano. Pag umungot ka dyan, ay pambihira. Baka 5-story building ito. No? Tapos fully aircon lahat. Pag magaling ka sa sales talk, marketing, tapos lahat, kunan mo ng picture lahat ng bata dyan. No? Ang laki ng ministry namin, wala kaming paglagyan. Pambira, bubuhos ang pera niyan. Yun ang ginagawa ng iba No? Marketing. But we don't do that. Kung ano lang totoo, yun lang nakikita sa atin. Kung sino lang makapansin. Kung sino lang ang may gusto. Sumuport. Yun lang. At kahit member na, nakakaramdam ba kayo ng pressure? Nakapunta ako sa isang church, hindi ko naman sinasabing mali ang ginagawa nila. Doon sa entrance, meron silang mga envelope, sleeve. Bawat envelope may pangalan ng member. No? Maaaring maganda yon. Gusto niyo, gawin natin. No? So, pagpasok mo doon sa front, bago ka umupo, kukunin mo yung envelope mo. So, pag akyat ng pastor, makikita niya kaninong envelope yung hindi kinuha. Tapos, titingnan niya, andito ba yan? Bira, nakaupo na ron pero andito pa yung envelope niya Budol. No? Diba? So, gagawin ng treasurer,
Kukunin yung pera, pagkatapos ng offering, tapos ng service, kunin, babalik yun doon. O, next service ulit, ganun ulit. Medyo may pressure yun. Diba? Pero, sanayan na nila yon. Meron silang 5 mission, all over. Meron silang maraming training, meron silang school, talaga elementary school, marami silang sasakyan. Ganun ang nakasanayan nila. It works for them. Walang umaangal. Walang sinasabi na mali yung church namin. No? So tayo, hindi ganun. Anyway, ito yung number 1. When you give, it provides for God's house. Number 2, when you give, it tells God that you trust Him. When you give. Sinasabi mo sa Panginoon, I trust you, Lord. In what way? Kasi pwedeng sabihin natin, I believe you, Lord, I trust you, Lord, I love you, Lord. Pero kung wala ka namang mga ginagawa, at lalo-lalo na yung pinakamasakit ay yung meron kang hawak na pera tapos ibibigay mo, di ba? Yung service, madali eh. Kakanta ka, tatayo ka dito sa pulpit, magpapiano ka, tutulong ka dyan, maglilinis ka dyan. Walang gastos, di ba? Pero yung dudukot ka, tapos yan, pinaghirapan mo yan, lalagay mo dito, yan yung para sa iba, yung iba hindi eh. Pero merong mga tao na yan ang pinakamahirap gawain para sa kanila sa parte ng worship service. But when you give, it tells God you trust Him. Ay, nagtitiwala ako sa Panginoon. Kaya itong binibigay ko dito, kaya ng Panginoon balik yan. Mas madami pa. Or kung hindi niya man ibabalik, magbibigay pa din ako. Di ba? Yung kagaya nung si Shadrach, Meshach, Abednego. Sabi, kaya kaming iligtas ng aming Panginoon, pero kahit kung hindi kami maligtas ng Panginoon, hindi pa rin kami yuyuko sa imahin mo. Determinado sila na maglingkod sa Panginoon no matter what. Tulungan man sila ng Panginoon sa buhay nila o pabayaan silang mamatay, I will still serve the Lord. Iyon sana ang magandang attitude. Trust in the Lord. No? Ine-expect mo na pag nagbigay ka, may kayang ibalik ng Panginoon yan. Pero, kung dumating ang panahon na wala, gagawin mo pa din. Yun ang may tiwala sa Panginoon. Okay? Hindi yung, kung ano lang yung, alam mong may darating, kaya kaya mong magbigay. Kahit walang darating, nagtitiwala ka sa Panginoon, kahit wala kang ine-expect na baka ito na yung last money ko. Diba? Baka wala na. Kasi pag inisip mo, magbibigay ako, malaki ito. Paano kung matanggal ako sa trabaho bukas? Kung lahat nag-iisip ng ganun. Wala na akong income bukas. Kahit meron naman. Pero kung iniisip mo, paano kung what if? Wala. No? Nobody will give. And so, we must trust in the Lord. Si Job, mga kapatid, sa Job 13:15, he trusted in the Lord. Anong sabi ni Job sa Job 13:15? Though he slay me, yet will I trust him. Hindi ako mahina. Hindi ako nangihina sa pagtitiwala ko sa aking Diyos. Kahit na mamatay pa ako, kahit pabayaan pa niya ako mamatay, maglilingkod ako sa Kanya. Hindi ko iniisip na baka pabayaan niya ako. Baka hindi niya wala na akong income. Kasi yan, kasama yan sa human nature natin . Kahit save ka na, kasama yan sa human nature natin na magda-doubt ka. Pero
kung ikaw ay matured at lumakas na ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon, kagaya ni Job, though he slay me, yet will I trust him, but I will maintain my own ways before him. That is Job. David also trusted in him. Sabi niya sa Psalm 23:4, yea, though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Kahit ako ay dumadaan sa matinding pagsubok, hindi ako matatakot. Dahil kasama kita. Di ba? Kasama natin. Kung totoo kang saved, kasama mo lagi ang Panginoon. I will be with you always, even unto the end of the age. I will never leave you nor forsake you. Mga pangako ng Panginoon yan. So, ba't ka matatakot sa future? Bakit ka matatakot na magbigay? Kung nasa iyo, kasama mo lagi ang Panginoon. Maliit na bagay sa Panginoon na ibalik niya yan, pagpalain ka, higitan pa niya yan. Kaya sabi niya, kahit na dumaan ako sa matinding pagsubok na parang kamatayan na ito yung sinusuong ko, I will fear no evil. Kasama naman kita, Lord eh. Nagkaroon ba kayo ng kaibigan na ganon? Ready kang sumubo kahit saan? Susuong ka hanggat kasama mo yung best friend mo na alam mo hindi ka niya pababayaan. Ha? Alam mong malakas siya, magaling siya. So, tara, punta tayo doon. Sige. Nung Boy Scout kami, sabi nung Scout Master ko, tara, survival tayo. Punta tayo sa wala tayong dala. Basta knife lang. Wala tayong dalang dilata. Wala tayong dalang tulugan. Wala tayong dalang saingan. Isang araw tayong papasok sa jungle. No? Dahil alam kong magaling na yon, no? Sila sumama, ako hindi. Hindi ako sumama. Sige, okay lang. Punta kayo. Pero, kinabukasan nakita ko sila bumalik. Hindi naman sila namatay. No? Sabi, sana sumama ka, Nilo. Sabi niya gano'n. Hindi para sa akin yun eh. Sanay ako doon sa may restaurant sa bahay. So, sige, kayo na lang. No? Actually, ako yung pinakamahinang klaseng Boy Scout during that time. Hindi ako marunong magbukas ng dilata. Sila yung kutsara, pinambubukas nila ng dilata yung kutsara. Nagsasaing sila sa papel. Papel. Sa kawayan. Tapos walang posporo, walang lighter. Nakakapaggawa sila ng apoy. Tapos walang cabinet. No? Meron na mamaya. Magpuputol-putol lang ng kahoy dyan. Paano nangyayari yun? Bumira. Ano ka ba naman? Mukha ko tanga doon eh. Pagkain mga ganong klaseng walang alam sa buhay. No? Siguro iba sa atin, ganun din. Walang alam sa buhay. Yung mga lalaking kaya yan, nako, mga binata na kaya yan, nako, ginto yan. No. Si Brother Angelo, no? Isa yan sa mga ginto, Brother Angelo Flores. No? Sanay sa bukid, sanay sa kahit kinakain, kumakain ng palaka, kumakain ng ahas, kumakain ng aso, no? Sanay sa ang bihira, laking Pangasinan sa bukid yun. Kaya yung asawa niya, nung nalaman na ganun ang buhay niyang nakaraan, sabi niya, para ako nakakita ng ginto. Ayun. Ngayon, masaya na sila. They live happily ever after sa Texas. No? Brother Angel, hanga kami sa iyo. No? So, tiwala. David trusted in God
Paul trusted in God. Alam niyo sabi ni Paul sa Romans chapter 8:18, "For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." Pag meron kang ganyang pananaw sa buhay, walang makakapigil sa iyo na magbigay sacrificially sa Panginoon. Sipin mo, no? The sufferings of this present time. Kung nagbigay ka, walang bumalik. So anong mangyayari? Suffering. Di ba? Takot ka ba sa suffering? Sabi ni Paul, hindi ako takot sa suffering dahil the sufferings of this present time is not worthy to be compared with the glory that shall be revealed. Kulang at kulang kahit ano pang daanan mong pagsubok sa buhay, paghihirap sa buhay, para sa Panginoon. Yung binibigay natin dito, para kanino ba yan? Para sa Panginoon yan eh. Diba? So, kung nagbigay ka, tapos hindi bumalik, kundi lalo ka nabawasan, di nag-suffering ka dahil nagbigay ka. Kulang pa rin yun. Not worthy to be compared with the glory which shall be revealed. Sasabihin mo, pagdating natin sa glory, sana marami pa akong binigay para nag-suffer pa ako lalo. Ang tindi pala rito. Ang sarap pala rito. Kulang yung binigay ko. Kulang yung suffering ko. Yun ang masasabi natin pagdating natin dun sa kabilang buhay, sa sweet by and by. Sa glory. Pag glorified na tayo. That is Job, that is David, that is Paul. So ang tanong, do you trust him enough to give? Amen. Even though you cannot see the blessings yet? Amen. Ayun. Yun ang tanong natin sa ating sarili. You know who trust God? Those who give. Amen. Pagka ikaw ay talagang andyan na, na-develop na yung attitude mo na tuwing merong pagbibigayan, sama ako dyan. Pag may pangangailangan, sama ako dyan. Pag merong pwedeng tulungan, sama ako dyan. No? That is a test that you can give to yourself. And the result is may tiwala ka sa Panginoon. Napapatunayan mo na nagtitiwala ka sa Panginoon. Number 3, when you give, it reminds you that you are not the source of the money that you have. Pag ikaw nagbibigay, habang nagbibigay ka, sinasabi mo sa sarili mo, hindi naman akin to eh. Bakit ko kukunin lahat ito? Oo nga, pinagpaguran ko to. Pero hindi naman akin to eh. Sino ba nagbigay ng lakas sa akin? Panginoon. Sino ba nagbigay ng utak sa akin para nagagawa ko yung trabaho ko ng maayos? Panginoon. Sino ba nagbigay ng buhay sa akin? Panginoon. So kung kumita ako dahil sa binigay ng Panginoon, di Panginoon ang may-ari nito? Yes. Diba? So, bakit ko titipirin ng Panginoon? Nire-recognize mo. Every time you give, you are recognizing that you are not the source of your income. And everything that you have is from God. Psalm 50, verse 9, sabi, I will take no bullock out of thy house, nor he-goats out of thy folds. Sabi ng Panginoon, hindi ako kukuha ng mga baka sa inyo. Hindi ako kukuha sa inyo ng mga kambing. Bakit? Hindi ko gusto yan. Hindi ko inaandika yan. Hindi ko ginugustong magkaroon yan. Bakit? For every beast of the forest is mine. Akin lahat yan eh. Kaya bakit ko pa aasamin na mapunta sa akin ang mga baka nyo at saka yung mga kambing ninyo, mga property nyo, pera nyo. Hindi ko yan inaasam-asam na sana magbigay kayo. Kasi akin lahat yan.
Inaangkin ng Panginoon. Every beast of the forest is mine, the cattle upon 1,000 hills. I know all the fowls of the mountain, and the wild beasts of the field are mine. If I were hungry, I would not tell thee. Kung nagugutom ako, hindi ako dadaing sa inyo. For the world is mine. Akin lahat kayo. Ang buong mundo akin. Kaya bakit ako dadaing sa inyo? And the fullness thereof. Therefore, sabi ng Psalm 96 verse 8, give unto the Lord the glory due unto His name. Bring an offering and come into His courts. Yun ang sinabi ng Panginoon. Akin lahat yan, kaya give unto the Lord the glory due unto His name. And when you come into His courts, bring an offering. So, do we have offerings na ready to give today? Dapat lagi tayong ganon. Meron tayong ready na ibibigay when we come into His courts. Number 4, when you give, it connects your money unto His kingdom purpose. Nagkakaroon ng magandang katuturan yung perang hawak mo. Hindi lamang siya para sa panggastos, pang-luxury, pang-tawid gutom. No? Pagkayang hawak mong pera, part niyan, ibinigay mo. Yung perang binigay mo, it connects to the kingdom purpose. Nagkakaroon siya ng saysay na para sa kaharian ng Diyos. Pagka tinago mo lang sa bulsa mo, sa'yo lang yan. Walang connection yan sa kingdom. Tama? Oh. Sa'yo lang yan. Blessing lang yan para sa'yo, personal. Pero, pag binigay mo, ang part niyan, binigay mo, nagkakaroon ng higher purpose yung pera mo. Nagkakaroon ng deeper meaning yung binigay sa'yo ng Panginoon. It's not only for you, for your family, for your future, but also for the kingdom purpose. Nadagdagan ng value yung hawak mong pera. And that is good. That is always good. Sabi po ng 2 Corinthians 9:11, being enriched in everything to all bountifulness which causeth through us thanksgiving to God, for the administration of this service not only supplieth the want of the saints, but is abundant also by many thanksgiving unto God. Anong sinasabi rito? Pagka ikaw ay nag-release ng hawak mong pera, may nabe-bless na mga saints. Tapos, anong ginagawa ng saints na na-bless, na natulungan ng ating church? Many thanksgivings unto God. So, pag nagpasalamat sila sa Panginoon, dahil sa natanggap nilang blessing from our church, tapos ikaw ay nagbigay doon sa church na yon, na doon kinuha yung pinagbigay doon sa mga nangangailangan, yung thanksgiving ng Panginoon, alam niyang i-connect sa iyo yun. Pero kung hindi ka kasali doon sa mga nagbigay, alam niya kung sino yung mga dapat balikan nun. Nagpasalamat yung mga tao na nakatanggap ng blessing from what people gave, pero hindi ka kasali. Kung hindi ka kasali, hindi ka rin kasama doon sa thanksgivings. Tama ba? Yeah. Oh. Hindi ka kasali. Kasi, yung mga nagbigay, yun yung pinagpasalamatan. Okay? Yun ang sinasabi rito. Many thanksgiving. Whilst by the experiment of this ministration, they glorify. Ate mo. While by the experiment of this ministration, of giving,
yung mga nakatanggap ng blessing, they glorified God for your professed subjection unto the gospel of Christ. Dahil kayo ay nagpapasakop sa preaching of the gospel, sa preaching ng giving, at therefore nagpasakop kayo, therefore nagbigay kayo, they glorify God because of your subjection. And for your liberal distribution unto them. You see, that is the kingdom purpose. Yung value ng pera mo ay hindi lamang, sabihin natin, 100 pesos. Okay? 100 pesos sa bulsa mo, isang chicken joy lang yan. Ubus na yan para sa iyo sarili. No? Pero yung 100 pesos binigay mo, yung tulong-tulong sama-sama, naging 1,000, binigay natin sa nangangailangan. Nagpasalamat siya sa Panginoon. Yung 100 mo, mas malaki value. Tama? Hindi lang pang puno sa tiyan mo, kundi nagkaroon ng mas matinding gamit. Hindi lang personal, kingdom-wide ang naging result because you gave. Number 5, when you give, it gives your job eternal significance. Yung trabaho mo, you are a teacher, you are a nurse, you are ano bang mga trabaho natin? No? Ikaw ay sa printing press, ikaw ay sa BGC, no? Kung ano man ang trabaho natin, it makes your job of eternal significance. Kaya ka pala binigyan ng trabaho para kumita at kaya ka pala kumikita para sa eternal things. Hindi lang sa personal things. Nakukuha ba natin? Amen. Sipin mo yun. Yung trabaho mo nagkaroon ng wider meaning. Hindi lang personal meaning. Di ba? Pag naghahanap ka ng trabaho, kailangan magtrabaho na ako eh. Bakit? Kailangan ng tatay ko eh, o kapatid ko eh. O nangangailangan ako, marami ako utang na babayaran eh. At saka, kailangan makabili man lang ng damit kasi ang luma na yung damit ko eh. Yung bahay ko, ang dumi-dumi, hindi ako makabili ng panlinis. At saka ako, at saka yung anak ko, at saka ako, at saka ako. Puro ako. Walang eternal significance yung ganun. Diba? Imbis na puro ako, part. Hindi naman lahat eh. Part of what you receive from your job or your income from your business. Yung parte nun ay nagkaroon ka ng practice na binibigay mo yun. Nagkaroon ng eternal meaning yung trabaho mo, yung negosyo mo. May purpose ngayon na panglangit. Hindi pang ako at pamilya ko at luxury ko at luho ko at kasarapan ko sa buhay, comfort ko. Binibigyan mo ng mas malawak na significance. So that is 2 Corinthians 9:9. As it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Sipin mo yun? Pagka daw ikaw ay ginamit mo yung pera mo to disperse. Hindi, kasi ang tendency natin, when you have the money, when you receive the salary, when you receive the income from your business, when you receive the commission, ang tendency is to put it in your pocket, 100%. And then, put it in your bank. And nobody knows. Kung maaari, secret. Diba? Kasi pag nalaman nila, baka bumalato sila. Baka umutang sila. Ay, wag mo sabihin kay ha? O, eto bayad o. O sige, thank you.
Huwag nyo na sanang sabihin na yan yung kinita ko ha. Kasi alam mo, yung mga kaibigan ko humihingi eh. No? So, meron kang mga secret income, no? Na hindi alam. Wag sanang mangyari na pati yung asawa mo hindi niya alam may income ka. No? No? Bigla na lang naglalaba siya, biglang nalabahan niya yung 10,000 na ilagay sa washing machine, hindi kinuha yung basta nilagay na lang yung maong diyan, pak. Nalabahan yung 10,000. No? Saan galing to? Ewan ko. Secret eh. Di ba? So, sabi rito, he has dispersed. So, instead of keeping it all for you, you disperse. Disperse. Meron kang binigyan, meron kang binhagian, meron kang binigay, meron kang something. And anong sabi? Pagka daw ganyan ang attitude mo, his righteousness remaineth forever. See? Nagkakaroon ka ng practical righteousness. Nagkakaroon ng meaning yung pera mo. Higher than if you only spend it to yourself. At ano pa sabi? Number 6, when you give, it transforms your money into a seed. Saan nakalagay yan? 2 Corinthians 9:6-8. This I say, he which soweth, diba? Seed yun. Soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully, every man according as he purpose in his heart. So yan yung text natin. God is able to make all grace abound. So ano nangyayari? Pagka ikaw ay merong binigay, pwede mong i-consider yan na nagtanim ka. At pag nagtanim ka, syempre, may aanihin ka. Diba? Wala ka tinanim. Tatakwa ka pa. Ba't kaya hindi ako binibless ng Panginoon financially? Ba't kaya? Ba't yung iba binibless? Siguro kasi hindi ka nagbibigay. Wala kang seed. No? Sabi nito ng 2 Corinthians 9:6, God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Number 7, when you give, it breaks greed and self-reliance off of your heart. Lagpas na pala tayo, no? Kaya pala nakasimangot na tayo. Hindi na naintindihan yata eh. Okay. So when you give, it breaks greed. At tayo may natural. Kahit save na tayo, meron pa rin tayong greediness. Gusto pa rin natin hamig, imbis na bigay. Sabi ng Panginoon, it is more blessed to give than to receive. Pero yung natural greed natin, yung natural natin dito, it is more blessed to receive than to give. Natural yon, no? Kaya nga, nire-reverse ng Panginoon. So, pagka nasakyan mo na yung idea ng Panginoon that it is more blessed to give than to receive, you have overcome greed. And that is good for your soul, to overcome greed. And when you give, you diminish your capacity to spend for yourself. Nagkakaroon ka ng mas napipigilan mo yung desire mo na puro pang sarili yung gastos mo. Number 8. Ito na yata ang huli, no? When you give, it lets everything else in your life know that God is first. Seek ye first the kingdom of God. So, pagka nagbibigay ka, inuuna mo Panginoon, Colossians 3:2, set your affections on things above, not on things on the earth. So say this to yourself, mga kapatid. I am indebted to God because of His generosity towards me, in that He gave His only begotten Son.
And the least that I can do is to be obedient with that which He has freely entrusted to me. Kung anong pinagkatiwala ng Panginoon sa akin ay mahusay at mabilis at buong puso kong ibibigay. We have an obedience problem, mga kapatid. That God does not need our money. We know that God is rich. We know that God already loved us, but God loves a cheerful giver. So we hope that by this message, we know how to obey the Lord in this matter of giving. Tayo po ay tumayo.